Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pakikipag-usap ni Kristo sa isang babaeng Samaritano. Nainip po ba kayo? Medyo mahaba, no? For your info, ang binasa ko pa po ay yung shorter version. So, ibig sabihin, yes, may longer version. Yung binasa po natin, nasa 2 pages lang. Yung longer version, nasa 4 pages. Hindi ko na nga po talaga binasa yung longer version kasi baka kahit nakatayo kayo, makatulog kayo. Anyway, ang tanong ko, ano po ang impresyon ninyo sa babaeng Samaritan sa Ebanghelyo? Siguro po mas makatutulong kung yung isang detalye sa longer version ay marirecall ninyo. Siya po yung babaeng, sabi nga ni Kristo, 5 yung naging asawa at yung kinakasama niya nang nakita niya si Jesus ay hindi pa niya asawa. O sige, ano ngayon ang impresyon ninyo nang ma-recall nyo ito tungkol sa babaeng ito? Yang mga kilay na yan, tumataas na gano'n. Parang sinasabi mo, anong klaseng babae? Nakaaning, makati pa sa gabi. Siguro, mga lalaki, ini-imagine nyo pa yung itsura. Baka ang itsura ng encounter niya si Kristo, ganito. Yung buhok niya nakalugay. Baka may pagka-blonde pa. Yung kanyang lipstick makapal, bloody red. Yung kanyang suot, feet. Revealing, maigsi. Yung kanyang kilos, walang pagka-finesse. Wag na nga tayong mag-imagine. Baka masali pa tayo sa mga iba dyan na proud pang nag-imagine. Anyway, for the sake of argument, paano kung ganyan nga siya? Sasabihin ba natin, samang tao siya? Alam ninyo, sa maraming pagkakataon, dito na focus yung pagninilay ko. Until yung sermon na ito, naisip ko, teka, hindi naman sinabi ng tahasan kung ano yung kasalanan ng babae. Dahil lamang sa ganun ang sinabi ni Kristo sa kanya, hiniya ba siya ni Kristo? I don't think so. Papaano kung 5 beses siyang hiniwalayan talaga? Sige nga. Father, pwede ba yun? Pwede. Sa kanilang kultura, na masyadong makalalaki, pabor sa mga lalaki. So much so na ang halaga ng babae ay nakasalalay sa lalaki. Ibig sabihin, kung babae kayo during that time, magandang buhay pa yung tatay mo, lalaki. Kung patay na ang tatay mo, magandang may asawa ka, lalaki. Kung mabiyuda ka, sana may anak ka kahit isang lalaki para igalang ka pa rin. Para pahalagahan ka pa rin. Para proteksyonan ka pa rin. Para may bilang ka pa rin sa lipunang ginagalawan. Ganon katindi. Kaya nga, ang mga lalaki pwedeng makipaghiwalay sa kanilang asawa kahit sa mga simpleng kadahilanan. Panis yung sinerve sa'yo, sa hapunan, sa tanghalian, o kaya hindi marunong magluto. O kaya, you just found another woman more attractive than her. Ganun lang. Minsan nga, kahit wala pa talagang dahilan. So, pwede talaga na 5 beses siyang dinivorce ng mga nakasama niya. Anong gagawin niya? Mawawalan siya ng halaga. So, ganun ang naging desisyon niya. Pwede rin naman na 5 beses na biyuda. Oo, pwede. Sapagkat sa kulturang ginagalawan niya, sa lipunan na meron siya, ang mga babae ay pinapayagang mag-asawa kahit 12, 14 years old. Baka hindi nyo alam, si Mama Mary betrothed to Joseph at the age of 14 years old. Pinapares sa mga lalaki na mas may edad, 18, 19, 20. Ganon. Lalo na kapag stable na, pwede na. So pwede talaga na 5 beses na nabiyuda ito dahil maagang nag-asawa. So paano?
Kaya naghanap siya ng makakasama. Hindi dahil ang peg ng babaeng ito, hindi ako mabubuhay ng walang lalaki. Hindi ganun, Mars. Ikaw naman. Hindi sa aspetong sexual, kundi gusto lang niyang mabuhay ng normal sa lipunan na abnormal na kanyang ginagalawan. Mukhang baog pa ito Kasi nga walang naging anak kahit isa The more nahihiwalayan siya. At madali namang malaman, nung pangalawa, nung pangatlo niyang nakasama kasi wala siyang anak doon sa mga una. Kung sa mga simpleng kadahilanan, pwede na siyang hiwalayan, yung pa kayang baog siya. Kung nagkaanak lang ito sa una niyang mister, kahit isa, lalaki, malakas ang kutob ko, maibang istorya niya. Kasi, meron ng lalaki sa buhay niya, yung anak niya. Kaya nga ang Panginoon, bago mamatay sa krus, sinigurado niya na may mag-aalaga sa nanay niya. Bakit? That time, patay na si San Jose, tapos mawawala pa siya. Paano ang mahal na ina? So nakikita niyo yung kulturang ginagalawan niya? Huwag nating isiping matik na masamang babae. In the first place, kung ito ay nakiapid, dapat sa una pa lang, patay na. Bakit naka-anim kung nakiapid? Di ba ang mga babaeng nakikiapid dati, binabato hanggang sa mamatay? At bakit hindi sinabi sa kanya ni Kristo, yung sinabi ni Kristo sa babaeng nahuli sa pakiapid ng mga Pariseo? Hindi sinabi ni Kristo sa babaeng ito, go and sin no more. Hindi So, hindi nakiapid, most likely. Father, sinabi ni Jesus, di ba? Yung pang-anim na kinakasama niya, hindi siya kasal doon, hindi niya asawa yun. Okay. Pero papaano kung ayon din naman sa kanilang kultura, namatay yung panglima, may kapatid itong pang-anim. Ayon sa kanilang kultura, makikisama yon para mapanatili pa rin doon sa babae ang kanyang halaga. Ako man yung pang-anim, ba't ako magpapakasal dito? 5 na yung kapatid kong nateki nung magpakasal sa babae ito. So pwedeng hindi na nagpakasal. Something like that. At isipin po ninyo, nang ibalita ng Samaritanang ito sa kanyang mga kababayan ang tungkol kay Kristo, naniwala silang lahat sa Kanya. Ang mga babae noon, kahit matino, hindi po pwedeng tumestigo sa husgado. Hindi tatanggapin ang kanilang testimonya kahit matino pa sila. Ganon ang kanilang kultura. Ito, pinaniwalaan ng lahat ng mga kababayan niya. Sasabihin ba natin na napakasamang tao niya? Iiwan mo ang lahat ng ginagawa mo para maniwala na andun si Kristo? Dahil sa sinabi ng babaeng ko, kung napakasamang babaeng ito, sige nga. You see, hindi ko po sinasabi na hindi ito makasalanan, Makasalanan ito. Pero hindi natin alam ang storya ng buhay niya. Huwag nating pintasan yung mga sa tingin nating maling pagpili na ginawa. Kung ako sa kanya, hindi mangyayari. Magkaiba kayong dalawa. At hindi mo alam kung ano mga pinagpilian niya. Kung may choice pa ba siya. Hindi mo alam kung anong nararamdaman niya. Hindi mo alam kung ano naglalaro sa isip niya. Hindi mo alam kung sino pa yung mga taong nakadepende sa kanya. For all you know, bukas papasok ka na naman. Baka hindi mo alam ang istorya ng errand boy ninyo sa opisina, yung janitor ninyo sa paaralan, o kaya sa opisina ninyo, yung kasama mo sa trabaho, nakala mo failure ang buhay, hindi siguro ito nakapag-aral. Siguro nagloko to dati, kaya ganyan lang ang buhay. Hindi lahat ganon. May mga mahirap ngayon dahil nagsakripisyo kahapon. Dahil pinapag-aral nila ang kanilang mga kapatid, naghintong sila sa pag-aaral. Dahil pinagpilit nila ang karir nila para sa kanilang asawang minamahal. May mga taong ganon. Hindi mo po pwedeng husgahan.
ang kanilang ngayon kasi hindi mo alam ang kanilang kahapon. At sa tingin niyo ba, gusto ng babae yung buhay niya? Gusto ba niya kung sakaling tama ngang 5 beses siyang hiniwalayan ng mga nakasama niya? Sa palagay niyo, masaya siya kung halimbawang 5 beses na nabiyuda to? At sa tingin niyo, masaya siya na kinakailangang maikabit pa niya ang kanyang halaga sa iba? Wala siyang sariling halaga? Kaya nga siya nag-iigib ng tanghaling tapat para wala siyang makasama. Para walang mga chismoso-chismosang katulad ninyo. Joke lang. So hindi siya masaya na kung ibabalik lamang ang buhay niya, baka hindi yun ang pipiliin na niya. Pwede ba nating tingnan yung mga iniisip nating mga makasalanan sa aspetong yan? Kahit sa pwede ba nating bigyan ng kahit konting pataan na dahilan? Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Nang habang siya nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, lahat sinabi niya. Yung lahat ng dapat nilang marinig, lahat ng paliwanag ginawa niya, lahat naman ng himala. Meron pa bang makabubuhay ng patay? Siya lang. Pero bakit sa kabila ng lahat na ngayon, pinako pa rin nila siya sa krus? Lahat ginawa niya, lahat sinabi niya, pero yun pa rin ang ginawa sa kanya. Nevertheless, binigyan pa rin niya ng dahilan, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine that. Baka ang Diyos Ama, isipin sa kanyang anak, talagang iba yung anak ko. Pwede bang bigyan natin ng dahilan kahit papaano? Yung sakit ng ulo para sa'yo? Asawa mo, anak mo, magulang mo? In the first place, pakakasalan mo ba yan? Kung dati nang ganyan yan? Iluluwal mo ba yan mula sa iyong sinapupunan? Kung dati nang ganyan yan? May mga naka-impluensya dyan. May mga pinagdaanan yan. Naging maluwag ang turnilyo yan. Tingnan po ninyo ang ginawa ng ating Panginoon. Na, kinausap niya yung babae. Hindi niya dapat ginawa yun eh. Yun lang, lumapit siya sa babae, hindi na tama yun. Kinausap pa niya. Lalaki siya, babae yun. Hudyo siya, Samaritano yun. And not just that. Hindi lang niya kinausap. Nagpadihado pa siya. Mas nagpakumbaba pa siya. Anong sabi niya? Pwede bang makiinom? Imagine that! Siya na may likha lahat ng karagatan. Siyang nagmamay-ari ng lahat ng tubig sa mundo. Humingi ng maiinom sa isang taong makasalanan na tinawag pa niyang ginang. Nag-a-adjust kasi siya. Nag-a-adjust kasi siya. Hindi kaya yun ang kulang sa pakikipagtrato natin sa mga taong gusto nating magbago? Kulang tayo ng pagpapakumbaba? Ng pakikipag-usap ng may pagpapakumbaba? Kasi ang lagi nating iniisip, ako magulang niya, anak ko lang siya. Ako ang panganay, ako ang bumubuhay sa aming pamilya, ako ang tama. Nakaupo na ba tayo kasama siya at pinakinggan lamang natin siya at hindi tayo nagsasalita basta pinakinggan lamang natin siya? Nagawa na ba natin yon? Na kahit gusto nating magsalita ay pinipigil natin ang ating bibig? Na kahit naiinis na tayo sa kanya, sa katwiran niya, sa punto niya, pinipigilan mo pa rin ang sarili para lamang maramdaman niya na you are taking certain effort to understand him or her. Nabibigyan ba natin siya ng halaga sa kabila ng ginawa niya? Hindi ko naman sinasabi. Nabigay na lang ng bigay, unawa na lang ng unawa. Pero yung wag mawawala totally, yung pagbibigay, yung pag-unawa at yung pagmamahal. Sapagkat, for all we know, baka hindi rin sila masaya sa mga nangyari sa buhay nila.
Na kung ibabalik lang din nila, iba ang kanilang naging pagkapasya. Kaya lang, hindi na sila makapagbago kasi walang nakikinig sa kanila. Puro na lamang panghusga ang naririnig at nararamdaman nila. Hindi na sila makapagbago kasi wala nang motibasyon. Parang hindi na natin hinihintay ang kanilang pagbabago. Para bang magbago man sila o hindi, pareho lang sa atin. Baka ganun ang kanilang nararamdaman. Baka kulang pa tayo sa ganyang larangan. May napanood akong video na actually parang satire or parang joke sa Iran. Sa background, Iranian flag. Tapos mayroong nagpo-portray na parang supreme leader. Sabi nung unang karakter, I am the new supreme leader of Iran. We must avenge the death of our people. Alam niyo yun? Pinasabog. Kunyari lang ha, joke nga lang, satire eh. Tapos, lilito uli yung isang karakter. After sinasabing technical problem, dun sa airing, something like that. Sasabihin ng susunod na karakter, I am the newly elected supreme leader of Iran. We should avenge the death of the former Ayatollah. Ayan, pangalawa. Technical problem na naman. Yun ang parang sinasabi dun sa video. So, satire. Pangatlo, takot na yung pangatlo. You know, I do not really apply for this job. I was just selected to be the supreme leader. Natatakot na siya kumbaga. You know. Biglang tumunog yung akala niya bomba. Sabi niya, false alarm. It's just my beeper. It's just my beeper. Don't panic, don't panic. I'll just check on it. Nung chinek niya, something like that. Sabi ko sa inyo, parang satire. Pero parang ang sinasabi rin naman dito, ganun ang Amerika sa Iran. Ganun din naman ang Iran sa Amerika. Walang kundi-kondisyon. Sumurrender kayo. Kung ayaw nyo, mamamatay kayo. So, di ba? Walang pag-uusap. Walang pag-a-adjust. Magkikira nga. On the other hand, meron din ako napanood na video. Isang rider, nabangga siya ng kotse nasa likod niya. Parang sa harapan pa ng pedestrian lane o kaya traffic light. Nakastop siya. So bumaba yung rider, pero malumanay. Ang sabi dun sa driver ng kotse, tabi po tayo, para mag-usap sila. Malumanay. And then, yung bungad niya agad dun sa may-ari ng kotseng nakabangga sa kanya. Sabi hindi niyo po ako nakita, no? Kasi may dumaan na lalaki. Binigyan niya ng dahilan. Hindi niya sinabing, bulag ka ba? Nakastop ako, binangga mo ako, Loko, to kamote! Sabi niya, hindi niyo ako nakita, no? May dumaan kasing lalaki, no? Kaya nabangga. Kaya yung attitude, nung nakasakay sa kotse, okay ka lang ba talaga? Paggawa natin. Hindi, okay na ako. Okay. Sorry. Nakita nyo na. Mga namang lokong netizen, ang comment, hindi dapat ganun. Dapat makiuso kayo sa road rage ngayon. Ito pa. Kaya tayo nagkakaganito At kaya din tayo nagkakaganito sa kanya-kanya nating pamilya. Habang sinasabi ko ito, ano reaksyon mo? Hindi ako ganun. Hindi ako mag-a-adjust. Sino gusto mo mag-adjust? Siya. Di ba mahina nga ang tornilyo niya? Di ba? Palso nga yung pangangatwiran. Di ba? Kaya nga sabi ng mga matatanda, kung sino ang nakakaabot, siyang umabot. At tulad ng Diyos sa ating unang pagbasa, pinalaya niya, sinagip niya ang mga Israelita mula sa Egypt na sa mahabang taon, lipin, abay nang magutom ng mauho sa disyerto, puro reklamo, sinisisi pa ang Diyos kung bakit pinalaya sila sa Egypt. Kung ikaw ang Diyos, sige nga, mga walang utang na loob. Ano ginawa ng Diyos? Sige na,
Pakanin na natin. Painumin na. Hindi ini-spoil lang Diyos sa mga Israelita. Hindi pinapansin ng Diyos ang pagkakasala nila. In fact, marami sa kanila, if not almost all of them, hindi makakarating ng promised land. Ibang generation na yung makakarating ng promised land. Because for 40 years, parang niligaw sila ng Diyos eh. Pinaparusahan din sila. Pero hindi nawawala yung awa ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. Pwede ka namang magalit, hindi naman masamang magalit. Pwede mo siyang pagsabihan, pero choose the right words to say. Choose the right timing. Himas-himasin mo muna. Talagang ganon. May ganon nga eh. So dapat, ingatan mo. Kumbaga sa palayok, may crack na siya. Sinong matinong tao ang magdodroga? Sinong matinong tao ang papatol sa may asawa? Sinong matinong tao ang hindi mag-aaral lang mabuti? Sinong matinong tao ang sisira ng buhay niya? Tama ang Panginoon, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. May crack siya. Ingatan mo. Mababasa. Di ba sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo, para sa anak mo? Ito yon. Father, ginawa ko ng lahat. Di ba sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa mga magulang mo? Oh, Father, ginawa ko. Ako nagtrabaho, ako breadwinner. Hindi lang yun ang pangangailangan ng tao. Nauuhaw yung babae sa ebanghelyo, hindi sa tubig talaga, kundi sa pagtanggap, pagpapahalaga ng tao sa kanya sa kabila ng ginawa niya. Na nang ibigay sa kanya ng Panginoon, finally, someone saw her, someone listened to her, someone valued her. Yung mga Hudyo na iniiwasan ng Samaria, hindi ginawa ni Jesus yun. Sinadya talaga siya ni Jesus. Yun ang naging simula ng pagbabago. Kilitiin mo, palutangin mo yung mabuti sa tao. Masama na nga yung ginagawa niya. Pag ginantihan mo ng masama yan, mas lalong lulutang ang kanyang kasamaan. Mas lalong matatabunan ang kanyang kabutihan. Mas lalo niyang iisipin, talagang tama yung ginagawa ko kahit mali yung ginagawa niya. Paninindigan na niya. Ang Diyos lamang ang pupwedeng makapagpabago sa isang tao. So hindi mo rin naman pupwede sabihin, hindi naman ako Diyos. Anak ka ng Diyos. Pwedeng magbago pa rin ang ipinagdarasal at hinahangad nating magbago kung i-employ pa rin natin ang paraan ng Diyos. Hindi yung paraan ng mundo. Kaya nga sabi niya, conquer evil with good. Maganda yung aawitin natin mamaya sa communion. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Huwag mong aalisin ang Diyos sa equation. Kung saan may pagmamahalan, naroon ang Diyos. Hindi nagmamahal sa iyo, yung anak mo, yung magulang mo, ang hirap niyang mahalin. Hindi siya nagmamahal sa'yo, mahalin mo pa rin. Again, huwag mong palampasin ang mga kasalanan, disiplinahin mo, parusahan kung dapat parusahan, pero huwag mawawala yung pagmamahal. Huwag mong aalisin ang Diyos. Huwag mong aalisin ang Diyos. Sapagkat ang tanging makapagpapabago sa Kanya ay ang Diyos. Tutulungan ka naman eh. Kapatid, yung naitalang pag-uusap ni Kristo at ng babaeng Samaritano na binasa natin, ito ang naitala sa Biblia na pinakamahabang pakikipag-usap ng Diyos sa isang tao. So iparalel mo yun sa ating unang pagbasa. Kung pinagtiyagaan ng Diyos sa mga Israelita for many years, isang clan, isang lahi, it stays the same. Ganon din siyang magtsatsaga sa kahit isang tao. Sa'yo, sa akin. Yun sana ang biyaya na makita natin. Pero yun din sana sa tulong ng Diyos ang gawin natin para lumutang sana yung kabutihan sa taong ipinagdarasal natin na magbago. Ang Diyos ang makapagpapabago sa Kanya, hintayin mo lang.
Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, sapagkat anak niya ako, alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Umikit tayo. Panginoon, ipinagdarasal namin ngayon ang mga taong gusto naming magbago. Silang mga dapat ay kasama namin sa pagdadala, pagharap ng mga problema ng pamilya, pero sila pang nagbibigay mismo ng problema sa pamilya. Magbago nawa sila, pero pinagdarasal din po namin ang aming sarili. Kung kinakailangan magbago rin kami, kung kinakailangan mas umunawa, mas umintindi, mas magpasensya, mas magsakripisyo, tulungan mo kami, Panginoon, kung ito ang naaayon sa kalooban mo at kung ito ang gusto mong gawin namin. Mahintay lang namin kahit napakahirap na, kahit napakatagal na ng pagbabago ng taong inaasahan at pinagdarasal naming magbago. Mayroong magandang mangyayari. Magtatagumpay pa rin ang pagmamahal sa katapusan, sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. Lahat ay kayang talunin ng pagmamahal. Walang imposible sa pagmamahal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi man sa tao na minamahal mo o dapat mo mahalin, sa pamilya mo. Hindi man maibalik yung dati. Huwag lang manatiling nag-aaway. Huwag lang mahinto sa kapalan, sa kalungkutan, sa bangayan. Kung may iaayos pa naman. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan makapangyarihan sa sa lahat, lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang ating maihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay, sa mga kapatid nating Kristiyano at sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan.
para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay sa ating parokya, upang ang tubig ng binyag ay maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang maihanda tayo ng panahong ito ng Kwaresma sa muling pagpapahayag ng ating mga ipinangako sa binyag at ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng yumao, upang sila na nakibahagi sa kamatayan ni Kristo ay makibahagi rin sa kaniyang pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Yumuko tayo at maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang kalusugan ni Nanay Feli, Teresita Sisterteria, Lona, Lerma, Amelita, Roger, Judy, Juliet, Mario, Fe, Myla, Chris Aquino. Panginoon, dinggin mo ang aming mga kahilingan at kami lagi mong kaawaan at tulungang makasunod sa iyong kalooban, lalong-lalo na sa aming pakikitungo sa mga kapwa rin naming makasalanan. Hiniling namin sa iyong pamamagitan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukal ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo.
sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay alin, pagkat buhay ang nadamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyo kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo
ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay ka, Panginoon. Namalas ko sa Kalbaryo, buhay man, inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, maghandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din naming ipatawad sa aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
angat sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kakilalang yumao. Sa amin na Joyce, Tasing, Louie, Joselito Percy, Gaudiosa, Miguel Aserio, Arsenio, Emer, Tionga Maria Jose, Relito Erickson, Carmela, Jacinto, Alfredo Mark, Ricky, Rodolfo, Alan, Larry, Sally, Nicole, Oreo Iska, Benjamin Eli. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayong amin, kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayo'y nagdiriwang ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kapay magpaumanhinan, makisama ng mahusay, patawarin ng kaaway. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Halit ay dapat maparap sa gagawing pag-aalay sa hain ni Kristong banal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananalang pag-ibig ay naroon
ngayon nawa ay silayan ng kaligtan ng may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Ang ligayang walang hanggan ay ating sanang makamtan sa piling ng buong mahal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong mga anak. Kaya ninanais mo, isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyang, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama, tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga bumibili sa reduced store, sa mga nag-aali ng alkansya, sa mga bumibili sa Trinilisan ng Crown, at gayon din sa pag-share ng ating mga live masses and videos, at sa mga reflections natin, ang mga recorded. Salamat po sa inyo, kasama ng mga kasama natin sa mga tumutulong sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo through our GCash and bank account. Lahat po ng ito'y napagsasama-sama at napakalaki ng ginagawa para makatulong sa mga nangangailangan,
nakapagpapatayo tayo ng pang-anim ng chapel. 6 na po yung naipapatayo natin. Yung pang-5 at pang-6 nasa proseso. Salamat po sa inyo. Marami po tayo natutulungan ng mga iba pang simbahan at mga pamayanan, institutions, at even individuals. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po magdasal tayo lagi para sa kapayapaan ng mundo. Mahalaga po na magkasama-sama tayo sa isang layunin sa ating pagdarasal. At least lahat tayo magkaroon ng, sa kabila ng ilaman nating mga intensyon, ilagay natin sa intensyon natin ang kapayapaan sa mundo. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Ay in-invite ko po kayo sa March 16, Monday po yon, Lenten Recollection po natin, 6 p.m. Ang magbibigay po ay si Brother Alvin Barcelona. Sana po dumalo po kayo. 6 p.m. March 16. Mabait po ito at magaling. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo sama ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsindang sa talis, sa iyo hanggang langit. Let's sing. Birhen, Birhen mahal, sa amin at sa kasama